Tatlong individual ang arestado sa gitna ng isinagawang kilos protesta ng isang religious group kahapon sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa PNP, kabilang sa mga inaresto ang isang bus driver na umano'y hinarang ang northbound lane ng EDSA at nakasagasa pa ng isang pulis. Dalawa pa ang dinakip matapos umanong manakit ng mga pulis na nagbabantay sa lugar. Kasi nakita natin, no, sa mga video, tulad nun yung binigwasan ng pulis, binigwasan ng pulis, may nakita akong video doon na binigwasan ng pulis, mga kababayan, mga kasubaybay. Ang daming nagreklamo dahil binigwasan ng pulis. Yun para, sinuntok niya yung pulis. Una yan, sinuntok yung pulis. At ito pa, ikaw, sino yung hindi magagalit? Ihaharang mo dyan sa daanan yung yung bus. Eh, alam mo na nga yung daanan yun ng mga tao eh. Kung sino yung commuters dyan, bakit nyo pa iharang dyan? O, diba? Anong cause ngayon? Traffic. O. Perwisyo talaga sa taong bayan. Pero okay sana kung organized. Yung isang area lang, doon kayo maglagay ng mga sasakyan nyo para walang walang perwisyo. Bahala kayo mag-rally kayo dyan, wala kang pakialam. Pero pag may naperwisyo yan, siyempre makikialam yan yung taong bayan dyan na napiperwisyo nyo. Anong gusto nyo? Pabor na lang lahat sa inyo? Ayaw nyo ng korupsyon, ayaw nyo ng katiwalian, pero mismo kayo hindi kayo sumusunod sa tamang proseso? Boboy, no? Sabi ni may Italy sa mga alambre, ang bago sila sa alambre bago sila pinatay ang mga kapatid ko, binaril sa mata yung pinsan ko, binaril sa ulo. Hanggang ngayon wala pang hustisya. Nahuli at umamin na ang mga suspect pero yung pinakawalan ng piskal, 'di ba? Kasi matitibay talaga yung kapit ng INC. Gagamitin nila yung kanilang mga mga galawang tirada. Yun ang tinatawag na matalino ka nga pero bobo ka sa realidad. Sana ba si dito yung Muslim kanina? Baka Muslim ka na haram ha? Baka nagpa-Muslim-Musliman ka lang ha? 'Di ba? Asa na yon? Hindi na bumalik eh. Babalatan kita talaga ng buhay. Hello Sir Tulits Taloy, lahat po ng nakasubaybay po ngayon, no? Anton Reyes, sir, no? Hindi kasi ballpoint man. Opo, si MS po ako, mga kababayan. Sabi ni Mama Gloria Mayore, kunwaring Muslim, di ba? Sabi ni Sir Jesus Nalano, no? INC number 1 sinungaling, grabe. Binanatan. Nangyari yan sa aking kaya pamangkin eh. Gusto ba namang i-atras ang kaso? Boboy, no? Ayan, nagminura ko na tuloy kayo. Uminit yung ulo ko sa ganun eh. Ako naman ang buhay, no? Tapos yung mga kapwa nila ANC galit din kasi naabala din eh. Diba po? Kabats ni Robin, Muslim na yan pre. Pero yung Muslim Sir Wilson Flores, yung totoong may dugong Muslim. Hindi yung balik Islam lang. Balik Islam ka, hindi ka Muslim eh. Wala kang dugo kahit isang patak eh. Hindi naman Muslim si Binoy eh. Bakit Muslim ba yan si Binoy? Balik Islam, hindi siya Muslim. Wala siyang dugong Muslim. Dugong ex-convict, lahat sa Padilla meron. Lahat sila may record halos eh. I-research nyo yan, mga kababayan, mga kasubaybay. Halos yung mga tsuhin niya, may mga record na kabulastugan eh. Si Binoy, ex-con din. Na mayabang eh. Sobrang yabang. Tapos sasabihin ni Rostom, disiplinado, pinalaki po kaming disiplinado. Pinalaking disiplinado, lalaki ka, gusto mong maging bakla? Disiplinado pa ba yan? Mental illness na yan. Pakinggan natin. Sinabi rin ng PNP na 3 pulis ang nasugatan sa nangyaring komosyon sa gitna ng rally. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus, kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang pulisuma natin. Hindi man nasagasaan nabangga, nauntog. Nabangga, naalala niyo ho yun? Wala eh, abuso na yun eh. Diba? Si Robin, balikan natin.
Si Robin, Muslim, pero kumakain ng baboy. Lakas pa uminom. Haram na. Oh, ano yun, aso? Meron po namang dalawa pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Oh, 'di ba? Nanuntok ng kapulisan, oh. Ngayon, pag hinuli, wala na bang ano ba daw nahuli? Akla kay victim agad na, no? Akla ka victim, anak ng buhay talaga yun. Muslim si Ruben, no? Converted. Tama, converted na sa Muslim pero hindi siya Muslim. Ex-convict meron. Dugong ex-convict meron. Alam nyo ho, o alam nyo lang, ginagamit niya lang yung pagiging Islam niya. Para manloko lang. Yun lang masasabi ko. Anak ng buhay talaga yun, no? Pati mga pulis. Tapos pag nasaktan sila ng mga pulis, akala mo parang kawawa sila eh. Pero pag nanununtok sila, nanununtok ng pulis, nananakit, okay lang po ba sa inyo yun, mga kababayan? Anak ng buhay naman. Kalokohan. Kalokohan talaga eh, no? Ito, ulitin ho natin ha. Tatlong individual ang arestado sa gitna ng isinagawang kilos protesta ng isang religious group kahapon sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa PNP, kabilang sa mga inaresto ang isang bus driver na umano'y hinarang ang northbound lane ng EDSA at nakasagasa pa ng isang pulis. Dalawa pa ang dinakip matapos umanong manakit ng mga pulis na nagbabantay sa lugar. Sinabi rin ng PNP na 3 pulis ang nasugatan sa nangyaring komosyon sa gitna ng rally. Ito, hanapin ho natin ha. Kung meron pa po ako ditong copy. Para maintindihan kasi tama yung sinabi ni Sir Rinaldo Punsaran eh. Sir, sabi niya, naakala kasi ng INC sila lang ang reliyon, napakaraming reliyon sa Pilipinas, di naman nakikialam sa gobyerno, pero sila gaya ng coach, no? Ikakibulok, tinatago pa ang mga warrant, si Kibuloy, ganun din, ang INC, di ba? Same din. Hanapin ho natin kung meron pa po tayong dito. Copy ho dito. Ito, Article 2, Section 6 of the Constitution, the separation of church and state shall be inviolable. Iglesia ng kulto talaga. Di ba? Inviolable kasi wag tayo, magkaiba kasi yung yung church at ang ang government. Anak naman ng buhay talaga no. Parang si Robin, ginagamit lang yung ginagamit yung pagiging Muslim. Ito rin, ginagamit yung sect. Wala tayong pakialam sana dyan sa rally o sa mga nila eh. Kaso lang, ito marami nang napipirwisyo. Against sila sa katiwalian, pero yung hanay nila may katiwalian din. Di ba po? Anak naman talaga no? Yung ibang mga religion nga, mga sekta nga hindi nga nakikialam Tapos sasabihin nyo, respeto sa kanila. Hindi nyo nga kayang respetuhin yung nakasulat sa Bible na respect the government at ang mga namamahala dito. Hindi nyo nga kaya yung gawin Marami na namang magagalit sa akin dito kahit mga pinsan kong INC. Yung pinsan kong INC, ganun din. Anak ng boy, lakas uminom. Kala mo perfecto wala namang buga. Sabi ni Policarpio Sardon ni Sir, nasa pinuno ang mga pera, sasabihin ba sa inyo? Syempre, secret deal. Tama ho talaga, Sir. Tama ho talaga. Ayan, alam nyo na. Basahin pa natin ulit. Article 2, Section 6 of the Constitution, the separation of church and the state shall be inviolable. Inviolable. Anak naman talaga no? Di ba nila nabasa to? Mga kababayan, mga kasubaybay. Tapos ito, mga nanununtok ng pulis, nananakit ng pulis. Pag sila yung nahuli, sila daw yung sinasaktan, mga baba! Nako talaga no? Nagmumura na ako dito sa ni Ballpoint. Pasensya talaga kayo. Mga ihuda puta kasi sila Kala sila yung perfecto, pero sila pala yung mga bobo.
Anak naman ng buhay niyo mga kababayan, mga kasubaybay. Kita niyo 'yan? Kita niyo kung gaano nila tayo pinagloloko? Sabi ni Sir Christopher, ginamit daw ni Robin yung pagka-Muslim para makapag-asawa ng marami. Ano kasi, hayop eh, 'no? Oh, nung September 21, 2025 daw, rally sa Mindiola, ang dami. Oh, naalala ko po, ang daming pulis din po yung nasaktan, pati nanakawan pati yung mga pulis ng mga cellphone. Oh, 'di ba? Ay naman talaga, eh, 'di ba? Sir Option. Oh, yari talaga. Hmm. Anak naman talaga, eh, 'no? Akala mo mga perpektong mga ano, eh, 'no? Yun pala may mga ginawa din kabulastugan. Hmm. Ako okey lang sana kung ang proteksyon nila para lang sa taong bayan, eh, parang na obvious na, eh. Pangbalahura tapos yung parang inaano pa nila yung, pagbabanta. Oh, 'pag hindi daw bumaba si PBBM, hindi din na titigil at marami pa daw tapos iharang pa nila yung mga bus kung ano-ano pa yung pinagsasabi nila. Oh, 'di ba Sir Noel Cabrera? Oh, mega love shoutout po sa lahat, Ma'am Rabil Blasa. Yung mga tama po, yung mga leader lang talaga nila, yung mga yumayaman, yung mga members wala, naghihirap pa rin yung iba. Anak naman talaga, eh, marami pa rin naghihirap. Ay naku, next topic po tayo mga